So, i-review natin ngayon yung day 1 and day 2 ng impeachment trial. Harry Potter style. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Tsaka ng mga UP, ito ngayon yung legal maxim. Expressio unius et exclusio alterius. Wow! In other words, Parang Harry the Potter! express mention of one thing is the Expressio exclusion unius of another. et exclusio Alterius! alterius! Itong akin, sa publiko yung sa In akin. short. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort in too much technicalities kasi public interest ang iniisip nila. Bendalo! Proceedings. They want the trial, not rules. They're interested in the trial, not my rules. In the interest of justice, How can you have a sabi trial nga nila, without sometimes rules? rules are not sacrosanct. Oh my God. But itong nangyayari ngayon dito, ang publiko ang importante rito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, Sinong public decision sinasabi nila mo? to, Mr. President, para matapos na. Oh my Mr. God. President, Unang salang palang bendalo! Puta. Tsaka, public kayo ng public. How do you know what the public wants? 'Di ba? Paano nyo makukuha yung concession ng public? Kailan nyo lang ba nakukuha yung concession ng public? Tuwing botohan! Puro kayo public. Kayo lang naman yung gumagawa niyang public na yan. Pino ang nagtatanong ngayon. Bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro Hindi na ko maiwasan nagtatanong, yung speech niya paano dati. pagkakasyahin ang kanyang Dahil kay sahod speaker. sa dami ng utang na hinuhulugan? Dahil kay May speaker. isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho Dahil kay at speaker. nakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Yung, kung Kapag ang ninakaw isang ni Sarah empleyado compared doon sa flood Ay control. nagkamali Pucha, ng paggamit ng pera ng kumpanya, katiting. siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Yung flood control Natural lamang billion. na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Presidente, you mean? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Oh, come Kundi on. upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Oh. Sapagkat ang kasong ito ay higit at Ayoko na lampas i-point out pero sa sino mang nag-uumpisa na opisyal. akong mandiri. Higit at lampas
lumabas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, Uwe. not to settle political scores, Uwe. but to protect the Republic itself. Wow. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi SOCMED narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording. Statements under oath. Independent findings. Hindi ko natatapusin yung kay Luis Tro. Hindi na ako makatingin sa kanya. Well, kung totoo man yung sinasabi niya na accountability, blah blah blah, so on and so forth, mas maraming involved sa flood control. Diba? Yung mga contractors, yung mga nagpapa-flood control, nagpa-ghost project, so on and so forth. Mas marami dun. Pero hindi matuloy-tuloy yung proper investigation nun. Kasi, well, mas maraming masasagasaan kesa dito sa impeachment. Diba? And gagamitin lang nilang scapegoat yung impeachment para lang sa sarili nilang kapakanan. At this point in time, Mr. Presiding Officer, well, Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes. Oh, it doesn't make There sense. is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. In as much as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin Okay. to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the Rules on Evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. And then you're Kung hindi, jumping the yun po yung conclusion. culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Yung That's First the Lady, conclusion. saka yung former Speaker of the House. Stupid vibes! We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing.
Oh, Talagang may plano na. prove one day. Talagang may system na. Diyos Talagang mio. may knowledge na Wow. yung Vice President sa anong Wow. gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. Ba't pa tayo, No less than ba't pa tayo President nag-i-impeachment? of the Republic of Sure the na pala Philippines, sila eh. Your Honor. Tanongin nyo na lang sila. Ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Vice Oh Honor. my God. Presidente. Huwag We na are tayo able to mag-impeachment. answer 2 questions, Ipatanong Your nyo na Honor, lang kay Risa. The charges against the Vice President ay yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes, Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will Diyos mio, hindi ko na kinakaya. Mas matindi pa yun sa laway ni Luistro. Bakit pa tayo magkakaroon ng impeachment trial kung pwede naman palang tanungin nyo na lang yung prosecution? This is proof na gusto niya talagang patayin, blah blah blah. So, Diyos mio, pumayag ka na abogado ka na mag-comment ka ng ganun. Alam mong, oh my God, Diyos mio, bend the law! Wala na. But sabi nga doon sa umpisa eh, ba't pa tayo magkakaroon ng rules? Tapon na natin yung rules na yan. 'Di ba? Madaliin na lang natin. Wala naman tayong rules dito eh. Smiyo. And yet, those very same senators, those very same incompetent senators, maboboto yung mga yan dahil wala namang alam yung mga Pilipino eh. 'Di ba? Yung critical thinking ng Pilipino, ganyan kababa. Willing silang itapon yung pag-iisip nila sa bintana para lang maiboto yung mga idol nila na lumalaban para sa katotohanan ko. Pero I cannot see. I cannot see how they could not see. Kung paano nila binababoy, tinatanga yung mga tao dyan sa pinagagawa nila. Oh my God. Vendalobs! Wala na! Good luck, Pilipinas! Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.